Kumusta po kayo mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong puso. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong buong akala mo'y habang buhay mong magiging kakampi. Paano ka babangon kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya ring tatapos nito? Ito ang kwento ni Hiraya. Sa unang kabanata, ang ikalawang buhay. Ang unang bumati kay Hiraya ay ang matinding kirot. Isang kirot na gumapang mula sa kanyang sentido, bumaba sa kanyang likuran at kumalat sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may mabigat na nakadagan sa mga ito. Ang hangin na kanyang nilalanghap ay may kakaibang amoy. Amoy ng lumang kahoy at alat ng dagat. Dahan-dahan, sa kabila ng panlalabo, isang silid ang nabuo sa kanyang paningin. Gawa sa kahoy ang mga pader. Ang kumot na bumabalot sa kanya ay magaspang, hindi tulad ng malambot na seda na kinasanayan niya. Nasaan ako? Ang tanong ay namuo sa kanyang isip, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ginhawa, isang pangalan, ang pangalan ng kanyang asawa. Iyon ang unang salitang namutawi sa kanya, isang bulong na puno ng paghahanap, isang anino ang gumalaw sa gilid ng silid. Isang bulto ng isang lalaki na nakatayo, malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Sa pagpihit nito, tumama ang liwanag ng papalubog na araw sa mukha nito. Isang mukhang hindi pamilyar. Napasinghap si Hiraya at ang paghinga niya'y may kasamang sakit. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang tila kidlat na kirot ang pumigil sa kanya. "Huwag kang masyadong gumalaw," sabi ng lalaki. Malalim at mahinahon ang boses nito, ngunit sapat iyon para magdulot ng takot sa puso ni Hiraya. May mga balika sa tadyang at maraming galos. "Sa sino ka?" Hirap niyang tanong. Lumapit ang lalaki at sa bawat hakbang nito ay lalong kumakabog ang dibdib ni Hiraya. Hindi ito si ginhawa. Ang mga mata nito ay seryoso, may bahid ng lungkot na hindi niya maipaliwanag. "Ang pangalan ko ay Kanlungan," sagot nito. "Nakita kita sa paanan ng bangin sa Amihan Coast. Mukhang nagkaroon ka ng malubhang aksidente." Aksidente. Ang salitang yon ay tila isang susi na nagbukas ng isang madilim na silid sa kanyang alaala. Biglang nag-flashback ang lahat. Ang malamig na boses ni Ginhawa sa kanilang huling pag-uusap. "Hiraya, pagod na ako. Pwede ba? Tigilan na natin to." Ang mukha ni Silakbo, ang babae ng kanyang asawa. Ang ngiti nito ay mapanlait. Ang mga matay nag-aapoy sa tagumpay. "Hindi kanya mahal, Hiraya. Ako ang mahal niya. At lahat ng yaman mo, sa akin din mapupunta." Ang pagtawa ni Silakbo habang itinutulak siya nito. Ang pakiramdam ng kanyang mga kamay sa likod niya. Isang malakas na tulak. At ang huli, ang pagkawala ng lupa sa kanyang mga paa. Ang malamig na hangin na humahampas sa kanyang mukha habang siya'y nahuhulog. Ang sigaw na hindi na niya nagawang isigaw. "Hindi!" Napahikbi si Hiraya at ang mga luha ay nagsimulang mamasa sa kanyang mga mata. Hindi yun aksidente. Tumingin siya sa lalaking nagpakilalang Kanlungan. Ang takot ay napalitan ng desperasyon. "Ang asawa ko. Si Ginhawa. Kailangan ko siyang makausap." Hindi nagsalita si Kanlungan. Sa halip, may kinuha itong remote sa ibabaw ng maliit na mesa at binuksan ang isang lumang telebisyon sa sulok. Isang news report ang bumungad sa kanila at sa screen, naroon ang mukha ng kanyang asawa, si Ginhawa Lagdameo. Ang buhok nito ay magulo. Ang mukha ay puno ng pighati. Nakayakap sa kanya si Silakbo na umiiyak din. "Isa po itong malaking trahedya," sabi ng reporter. Ang negosyanteng si Ginhawa Lagdameo humaharap ngayon sa media matapos kumpirmahing ang kanyang asawa,
Si Hiraya Salcedo Lagdameo ang nasawi sa isang sunog na tumupok sa kanilang sasakyan malapit sa isang bangin sa Amihan Coast. Nagpanting ang mga tainga ni Hiraya. Sunog, sasakyan, nasawi. Sa telebisyon, nagsalita si Ginhawa, basag ang boses sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko kakayanin to. Ang asawa ko, ang ilaw ng tahanan ko. Wala na siya. Napakabuti niyang tao. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy kung wala siya. Napatitig si Hiraya sa screen, sa lalaking minahal niya ng buong buhay niya, sa lalaking ama ng kanyang anak, sa lalaking kasabwat sa pagpatay sa kanya. Ang mga luha sa mata ni Ginhawa, ang panginginig ng kanyang mga labi, ang yakap ni Silakbo. Lahat ay isang kasinungalingan, isang perpektong dula-dulaan. Ipinatay nila ako. At ngayon, nagluluksa sila sa aking pagkamatay. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Mas malamig pa sa hangin ng kanyang pagkahulog. Ang sakit sa kanyang katawan ay nawala. Napalitan ng isang bagong uri ng sakit. Isang sakit na walang lunas. Isang sakit na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Hindi siya nasawi. Binigyan siya ng pangalawang buhay. At sa buhay na ito, isa lang ang kanyang gagawin. Maniningil siya. Walang luhang pumatak. Matapos ang unang bugso ng pighati, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Hiraya. Isang kapayapaang nakakakilabot. Para bang lahat ng kanyang emosyon, ang pagmamahal, ang sakit, ang lungkot, ay nagyelo sa loob ng kanyang puso at ang tanging natira ay isang malamig na apoy. Isang apoy na hindi nagbibigay ng init, kundi isang apoy na kayang tumupok ng lahat. Kinabukasan, dinaanan siya ni Kanlungan sa silid. May dalang isang bandehadong pagkain. Hindi niya ito ginalaw. Nakatitig lamang siya sa labas ng bintana, sa mga along humahampas sa dalampasigan. Kailangan mong kumain, sabi ni Kanlungan. Inilapag ang pagkain sa maliit na mesa. Humarap si Hiraya sa kanya. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng kahinaan. Kailangan kong bumalik, deklara niya. Ang boses ay matigas at walang bahid ang pag-aalinlangan. Kumunot ang noo ni Kanlungan. Saan? Hiraya, para sa kanila, patay ka na. Kung babalik ka, ilalagay mo lang ang sarili mo sa mas malaking panganib. Hindi ako babalik bilang Hiraya, sagot niya. Babalik ako para kunin ang dapat sa akin, para sa anak ko. Ang pagbanggit sa pangalan ni Biyaya ang nagbigay buhay sa apoy sa kanyang mga mata. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa kamay ng isang mamamatay tao. Hindi ko hahayaang angkinin ni Silakbo ang lahat ng pinaghirapan ko. Lumapit si Kanlungan. Ang mukha ay seryoso. At ano ang plano mo? Susugurin mo sila? Hiraya, hindi ganoon kadali. Mas makapangyarihan sila. Kaya nga hindi ko sila susugurin, giit ni Hiraya. Papasukin ko sila mula sa loob. Pagkakatiwalaan nila ako hanggang sa sandaling handa na akong bawiin ang lahat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kanlungan. Tulungan mo ako. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Kanlungan si Hiraya, tila sinusuri ang lalim ng kanyang determinasyon. Sa huli, marahan siyang tumango. Ang paghihiganti ay parang apoy. Babala ni Kanlungan. Pwedeng tumupok ng kaaway, pero pwede ka ring masunog. Matagal na akong nasunog, sagot ni Hiraya. Ang natitira na lang ay abo. At mula sa abo, babangon ako. Ang unang hakbang ay ang pagbuwag sa dating Hiraya. Sa harap ng isang nanlalabong salamin, kinuha niya ang isang malaking gunting. Ang mahaba at alon-alon niyang buhok na dati laging pinupuri ni Ginhawa ay sumisimbolo sa kanyang dating buhay. Isang buhay ng karangyaan, pagtitiwala at kahinaan. Gunting, nalaglag ang unang hibla. Gunting,
Kasabay ng pagbagsak ng kanyang buhok ang pagbagsak ng mga alaala ng matatamis na kasinungalingan. Ang mga damit niyang seda at mamahalin ay ipinalit niya sa mga simpleng pantalon at blusa. Nagsuot siya ng salamin na walang grado. Nagpractice siyang maglakad ng may bahagyang pagkayukod. Iba sa dating tindig niya na puno ng kumpiyansa. Kailangan niya ng bagong pangalan. Isang pangalan na malayo sa pagiging isang Hiraya. Laya. Bulong niya sa sarili mula sa salitang malaya. Dahil sa pagkamatay niya, doon pa lang siya tunay na lalaya sa hawla ng panloloko. Tinulungan siya ni Kanlungan na magsaliksik. Nalaman nila na ang Lagdameo Land Development ay magdaraos ng pinakamalaking selebrasyon nito, ang ika-10 anibersaryo ng kumpanya, ang Gabi ng Parangal. Ito na ang pagkakataon niya. Ang entablado ay nakahanda na. May alam ako sa pagluluto, sabi ni Hiraya. Iyon ang gagamitin ko para makapasok. Sa tulong ng isang matalik na kaibigan mula sa probinsya na may utang na loob sa kanya, nakakuha si Hiraya ng mga pekeng dokumento. Siya na ngayon si Chef Laya, isang kusinerang may malawak na karanasan mula sa isang maliit na restaurant sa malayo. Pero alam niyang hindi sapat ang bagong anyo at pangalan. Kailangan din niya ng lakas. Isang hapon, sa dalampasigan, tinuruan siya ni Kanlungan ng mga pangunahing self-defense. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Itinuro kung paano manuntok, kung paano kumawala sa isang sakal. Dito mo ibuhos ang galit mo, sabi ni Kanlungan habang hawak ang kanyang braso. Sa una, mahina ang kanyang mga galaw. Ngunit habang tumatagal, ang bawat suntok at sipa niya ay may kasamang bigat. Ang bigat ng pagtataksil, ng sakit, ng pangungulila sa kanyang anak. May mga sandaling nagkakatitigan sila. Ang pagod at pawis ay bumabalot sa kanila at may kung anong kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Isang pag-unawa na hindi na kailangan pang sabihin. Nag-iiba na ang mga mata mo, Hiraya, sabi ni Kanlungan isang beses. May apoy na sila na hindi ko nakita noon. Dahil ngayon lang ako natutong lumaban, sagot niya. Dumating ang araw ng kanyang pagsubok. Nag-apply si Laya bilang head chef para sa catering ng Gabi ng Parangal. Dinala siya ng tadhana sa mismong opisina ng nag-oorganisa ng event. Puno ng kaba, pero may determinasyon sa kanyang puso. Pumasok siya sa silid. Isang babae ang nakaupo sa isang malaking mesa. Nakatalikod sa pinto. Abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang boses nito ay pamilyar. Isang boses na naghahatid ng lason sa kanyang mga alaala. Yes, of course, everything will be perfect, sabi ng babae sa matamis ngunit mayabang na tono. This night is for me and Jean. Our night. Dahan-dahan itong umikot sa kanyang swivel chair at ang mga mata nila ay nagtagpo. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida. Ang mukha ay perpektong naka-makeup. Sa kanyang labi ay may isang ngiti ng isang taong nakuha na ang lahat ng gusto niya sa mundo. Si Silakbo. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Hiraya. Tinitigan siya ni Silakbo mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagsusuri at pagmamaliit. So, sabi ni Silakbo, ibinaba ang telepono at itinuon ang buong atensyon sa kanya. You must be Chef Laya. Sa ilalim ng mapanuring titig ni Silakbo, pakiramdam ni Hiraya ay para siyang isang basong babasagin na anumang oras ay maaaring mabasag. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Isang blangkong maskara na matagal na niyang pinraktis. Ako nga po, ma'am, sagot ni Hiraya. Bahagyang iniba ang kanyang boses para maging mas mababa at magalang. Ako po si Chef Laya. Tumaas ang isang kilay ni Silakbo. Tila hindi kumbinsido. Lumapit ito. Inikutan siya na parang isang hayop na sinusuri ang kanyang biktima. Huminto ito sa kanyang likuran at naramdaman ni Hiraya ang hininga nito.
malapit sa kanyang batok. May pamilyar sa'yo, sabi ni Silakbo, halos pabulong. Nagkita na ba tayo? Nanigas ang buong katawan ni Hiraya. Ito na ba ang katapusan ng kanyang plano bago pa man ito magsimula? Hindi po siguro, ma'am. Mabilis niyang sagot. Pinanatiling nakayuko ang tingin. Galing po ako sa probinsya. Ngayon lang po ako nakarating dito sa Amihang Coast. Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos ay isang tawa ang kumawala kay Silakbo. Isang tawang mapanghusga. Siguro nga, marami lang akong nakikilalang tao. Sige, umupo ka. Gumaan ang pakiramdam ni Hiraya ng bahagya. Naitawid niya ang unang pagsubok. Ang interview ay naging isang pagpapakitang gilas ni Silakbo. Hindi ito nagtanong tungkol sa kanyang karanasan sa pagluluto, kundi tungkol sa kung paano niya mapapasaya ang mga bisita, lalo na ang pinakamahalagang bisita, si Ginhawa Lagdameo. Gusto ni Gin na laging espesyal ang lahat, sabi ni Silakbo habang binabasa ang resume ni Laya. Kailangan ang pagkain ay hindi lang masarap, kundi mukhang mamahalin. Do you understand? Opo, ma'am. Naiintindihan ko po, sagot ni Hiraya. Good. For your final test, gusto kong magluto ka ng isang dish. Isang dish na sa tingin mo ay magugustuhan ni Mr. Lagdameo. You have 1 hour. Ito na ang pagkakataon niya. Sa kusinang pansamantalang itinayo para sa event, hinanda ni Hiraya ang kanyang mga sangkap. Alam na alam niya ang gagawin. Lulutuin niya ang paboritong ulam ni Ginhawa, ang lengua estofada. Ngunit hindi lang iyon. Lulutuin niya ang eksaktong recipe ng kanyang lola, isang recipe na si Ginhawa lang at siya ang nakakaalam. Isang recipe na minsan nang sinabi ni Ginhawa na lasang tahanan. Ngunit may idinagdag siyang isang sangkap na alam niyang kinasusuklaman ni Ginhawa. Abitsuelas, maliit na detalye, pero isang patunay ng pagbabago. Pagkalipas ng isang oras, inihain niya ang ulam sa harap ni Silakbo at Ginhawa na kararating lang. Nang makita ni Hiraya ang kanyang asawa, ang dati niyang asawa, para siyang sinaksak sa puso. Ngunit ang sakit ay agad na napalitan ng galit. Nakangiti ito. Nakakapit sa braso ni Silakbo. Mukhang masaya at walang anumang pagsisisi. Jean, darling, tikman mo ang gawa nitong si Chef Laya, sabi ni Silakbo. Kumuha ng isang piraso si Ginhawa at isinubo. Sa unang kagat, nakita ni Hiraya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang saglit na pagkalito, isang anino ng alaala na dumaan sa mga mata nito. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, pakiramdam ni Hiraya ay nakikita nito ang kanyang kaluluwa. Masarap, sabi ni Ginhawa, ngunit ang boses ay tila nag-iba. May kakaiba sa lasa, parang pamilyar. Ngumiti si Silakbo, nasisiyahan. See? I told you she's good. Ngunit nang tikman nito ang pagkain, kumunot ang noo nito. Pero parang hindi ko ito masyadong gusto. Doon sumingit si Hiraya sa mahinahon niyang boses. Espesyal po ang recipe na yan. Idinagdag ko po ang paborito niyong abitsuelas, ma'am, para po bumagay sa panlasa ninyo. Nagulat si Ginhawa. Tumingin siya sa plato at doon niya nakita ang mga maliliit na piraso ng gulay na kinaiinisan niya. Ngunit sa halip na magreklamo, isang pilit na ngiti ang ibinigay niya kay Silakbo. Of course, darling. It's perfect. Masarap siya dahil paborito mo, sabi ni Ginhawa, nagsisinungaling para lang mapasaya ang babaeng kaharap. At sa sandaling iyon, alam ni Hiraya na nanalo siya. Iyon ang Ginhawa na kilala niya. Isang duwag. Isang lalaking kayang isakripisyo ang lahat, kahit ang sariling panlasa para sa kaginhawaan. You're hired, deklara ni Silakbo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na si Hiraya sa mansyon, ang dati niyang tahanan. Bawat sulok ay may dalang alaala. Ang hagdanan kung saan nila binuhat si Biyaya noong unang uwi nito mula sa ospital.
ang hardin kung saan sila nagtanim ng mga rosas. Ngayon, lahat ng yon ay pag-aari na ni Silakbo. Ang pinakamasakit na bahagi ng araw ay kapag nakikita niya si Biyaya, ang kanyang munting anghel. Nakikita niya ito mula sa malayo sa bintana ng kusina habang naglalaro kasama ang yaya nito. Nakikita niya kung paano ito halos hindi pinapansin ni Ginhawa at kung paano ito tinitingnan ni Silakbo na parang isang istorbo. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda, lumapit si Biyaya sa kusina. "Hi po," sabi ng bata. Nakatingala sa kanya. "Ang bango po ng niluluto niyo." Nanigas si Hiraya. Gusto niyang yakapin ang kanyang anak. Hagkan ito at sabihing, "Anak, si Mami to." Ngunit hindi pwede. Yumuko siya para magpantay sila ng bata. "Salamat, Biyaya. Gusto mo tikman?" Tumango ang bata. Binigyan niya ito ng isang maliit na cookie. Habang kumakain si Biyaya, hindi napigilan ni Hiraya na haplusin ang buhok nito. Isang haplos na puno ng pananabik at pagmamahal. Biglang may tumikhim sa kanilang likuran. Si Silakbo. "Biyaya, what are you doing here? Huwag kang mang-istorbo sa kusina." Mataray na sabi nito. "At ikaw?" Baling nito kay Hiraya. "Trabaho mo ang magluto, hindi ang makipaglaro sa bata." Kinuha ni Silakbo ang kamay ni Biyaya at kinaladkad ito palayo. Nakita ni Hiraya ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Nang gabing iyon, habang nasa maliit na kwarto para sa mga katulong, hindi na napigilan ni Hiraya ang pag-iyak. Ngunit hindi ito iyak ng pighati. Iyak ito ng nag-aalab na galit. Determinado siyang tapusin na ito. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa party, palihim siyang umakyat sa opisina ni Ginhawa. Dala ang isang maliit na recording device na bigay ni Kanlungan. Alam niyang dito niya posibleng makita ang mga dokumento na magpapatunay sa mga krimen ni Silakbo. Habang naghahalungkat, narinig niya ang boses ni Silakbo sa pasilyo. May kausap sa telepono. Agad siyang nagtago sa likod ng malaking kurtina. "Oo, sinabi ko na sa'yo. Ayusin mo yan." Galit na sabi ni Silakbo sa kausap. "Walang pwedeng makaalam sa nangyari noon. Isang pagkakamali mo lang, pareho tayong babagsak. Tandaan mo ang utang mo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, bulok ka na sa kulungan ngayon dahil sa ginawa mo kay..." Sa kapatid ni Kanlungan, nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Kanlungan? Anong kinalaman niya rito? Nang makaalis si Silakbo, lumabas si Hiraya mula sa kanyang pinagtataguan, nanginginig ang buong katawan. Hindi lang pala siya ang may itinatagong sikreto. Si Silakbo rin ay may isang madilim na nakaraan na pilit itinatago. Isang nakaraang may kinalaman sa lalaking tumulong sa kanya. Gabi-gabi, binabalikan si Kanlungan ng parehong bangungot. Nasa loob siya ng isang kotse. Umuulan ng malakas. Ang ilaw ng kalsada ay malabo. At ang mga puno sa gilid ay parang mga aninong sumasayaw sa dilim. Sa tabi niya, sa passenger seat, ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Mayumi. Tumatawa ito. Ang boses ay parang musika sa kanyang pandinig. "Kuya, dahan-dahan lang," sabi ni Mayumi sa gitna ng pagtawa. "Para kang hinahabol." "Hinahabol talaga tayo ng oras," sagot niya, nakangiti. "May late ka na sa recital mo." Pagkatapos, isang matinding liwanag, isang busina na nakakabingi, ang pag-ikot ng sasakyan, ang tunog ng nababasag na salamin, at ang huling imahe, ang mukha ni Mayumi, hindi na nakangiti. Nagising si Kanlungan, hinihingal at basang-basa ng pawis. Kinapa niya ang maliit na lamesa sa tabi ng kanyang kama at kinuha ang isang kupas na litrato. Siya at si Mayumi, noong mga bata pa sila. Ang ngiti nito sa litrato, ang tanging nagpapanatili sa kanya na mabuhay. Ang sabi ng mga pulis, aksidente iyon. Isang lasing na driver ang nakabangga sa kanila.
Pero alam ni Kanlungan ang totoo. Hindi yun simpleng aksidente. Bago ang gabing iyon, nagkaroon sila ng matinding pag-aaway ng kanyang nobya noon. Isang babaeng maganda, matalino, ngunit may apoy sa mga mata na kayang tumupok ng lahat sa kanyang paligid. Ang pangalan niya, Silakbo di Makulangan. Flashback. Isang mamahaling restaurant, si Kanlungan at Silakbo. Bakit mo kasama ang babaeng yun kanina? Tanong ni Silakbo. Ang boses ay malamig at puno ng selos. Silakbo, kliyente ko lang siya. Mahinahong paliwanag ni Kanlungan. Trabaho lang. Trabaho? O baka naman lumalandi ka lang? Tumaas ang boses nito. Kanlungan, sa akin ka lang. Nauunawaan mo? Akin ka lang. Nabubuwisit na ako sa'yo, Silakbo. Sabi ni Kanlungan, tumatayo. Hindi ka nagtitiwala. Laging ganito. Tapusin na natin to. Iniwan niya si Silakbo sa restaurant na yon. Pag uwi niya, sinalubong siya ni Mayumi. Iyon ang gabi ng recital nito. Iyon din ang gabi ng kanyang kamatayan. Matapos ang libing, sinubukan siyang kausapin ni Silakbo. Umiiyak at humihingi ng tawad. Ngunit may sinabi itong ikinilabot ni Kanlungan. Kung sana hindi ka umalis. Kung sana sa akin ka sumama. Hindi sana ito mangyayari. Walang direktang ebidensya, pero alam niya. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may kinalaman si Silakbo. Ang driver ng nakabangga sa kanila ay biglang nagkaroon ng pera para tumakas ng bansa. Ang kaso ay isinara. Mula noon, tinalikuran na ni Kanlungan ang dati niyang buhay bilang isang promising private investigator. Namuhay siya ng simple sa Amihan Coast, malayo sa lahat, dala-dala ang bigat ng pagkakasala. Kasalanan niya. Kung hindi niya iniwan si Silakbo, kung hindi siya nagmamadaling umuwi. Hanggang sa isang gabi, nakita niya si Hiraya. Nakahandusay sa mga bato, walang malay, nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang una niyang makita ang mukha nito, naawa siya. Pero nang malaman niya kung sino ang may gawa nito, ang parehong babae na sumira sa buhay niya, alam niyang hindi ito nagkataon lang. Ito ay tadhana. Isang pagkakataon para sa hustisya. Kaya't nang unang sabihin ni Hiraya na si Silakbo di Makulangan ang may kasalanan, hindi na siya nagulat. At nang makita niya ang litrato ni Ginhawa Lagdameo, ang bagong lalaki sa buhay ni Silakbo, naunawaan na niya ang lahat. Inulit lang ni Silakbo ang kanyang ginagawa. Ang pag-angkin sa kung ano ang hindi kanya, sa kahit anong paraan. Habang si Hiraya ay nasa loob ng mansyon, si Kanlungan naman ay nasa labas, ginagamit ang kanyang mga dating koneksyon at kakayahan para mag-imbestiga. Tinitingnan niya ang bawat galaw ni Hiraya mula sa malayo sa pamamagitan ng mga security camera na palihim niyang na-access. Ang kanyang maliit na bahay ay napuno ng mga monitor, mga papeles at mga tasa ng kape. Isang gabi, habang sinusuri ang mga bank records ng Lagdameo Land Development, may napansin siyang kakaiba. May malalaking halaga ng pera na inililipat sa isang offshore account. Isang account na nakapangalan sa isang dummy corporation. Nang halukayin niya pa ng mas malalim, natuklasan niya kung sino ang may-ari ng korporasyon. Silakbo di Makulangan. Hindi lang pala pag-ibig at posisyon ang habol ni Silakbo. Nilulustay niya ang pera ng kumpanya. Sa likod ni Ginhawa, naghahanda siya ng kanyang pagtakas. Hayop ka! Bulong ni Kanlungan sa sarili habang tinitingnan ang litrato ni Silakbo sa screen. Ang magandang mukha nito ay isa lamang maskara para sa isang demonyo. Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Si Hiraya. Kanlungan, nanginginig ang boses ni Hiraya sa kabilang linya. Narinig ko siya. May kausap siya sa telepono. Binanggit niya ang pangalan mo at ang kapatid mo. Nanlamig ang buong katawan ni Kanlungan. Ang sikretong matagal na niyang itinatago. Ang dahilan kung bakit niya tinutulungan si Hiraya ay hindi na pala sikreto. Hiraya, makinig ka, sabi ni Kanlungan.
Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Kailangan mong umalis dyan. Ngayon na. Alam na niya. Hindi. Matigas na sagot ni Hiraya. Mas lalo akong hindi aalis. Kanlungan, ano ang kinalaman ni Silakbo sa pagkamatay ng kapatid mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Napabuntong hininga si Kanlungan. Oras na. Bago si Ginhawa, ako ang nasa buhay niya. Pag-amin niya. At ang selos niya, ang pagiging posesibo niya. Iyon ang pumatay kay Mayumi. Isang mahabang katahimikan. Ngayon, naiintindihan mo na. Patuloy ni Kanlungan. Ang babaeng kalaban mo ay hindi lang isang mang-aagaw. Isa siyang halimaw na kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. At kapag nalaman niyang buhay ka, hindi siya magdadalawang isip na tapusin ang dapat niyang tapusin. Narinig niya ang paghikbi ni Hiraya sa kabilang linya. Hindi ako natatakot, sabi ni Hiraya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Para sa anak ko, para sa kapatid mo, para sa ating dalawa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Kanlungan ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti lamang. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng hustisya at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ikinabit niya sa isang maliit na USB ang lahat ng ebidensyang pinansyal na nakuha niya. May ibibigay ako sa'yo, sabi ni Kanlungan. Isang bagay na sisira, hindi lang sa relasyon nila, kundi sa buong buhay ni Silakbo. Matapos ang tawag kay Kanlungan, hindi na mapakali si Hiraya. Ang mga nalaman niya ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Ang lalaking tumulong sa kanya, ang lalaking naging sandalan niya, ay may mas malalim na koneksyon sa kanyang kaaway kaysa sa inaakala niya. Naramdaman niya ang isang kurot ng pagtataksil. Bakit hindi sinabi ni Kanlungan sa kanya mula pa sa simula? Ginamit lang ba siya nito para sa sarili nitong paghihiganti? Iwinaksin niya ang mga pagdududa. Walang oras para doon. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang makakuha ng sarili niyang ebidensya. Kinabukasan, ang buong mansyon ay abalang-abala. 2 araw na lang bago ang gabi ng parangal. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para kay Hiraya. Alam niyang abala sina Ginhawa at Silakbo sa mga huling paghahanda. Gamit ang isang master keycard na palihim niyang kinuha mula sa tagapangasiwa ng bahay, pinuntahan niyang muli ang opisina ni Ginhawa. Sa pagkakataong ito, hindi lang recording device ang dala niya, kundi pati na rin ang determinasyong halongkatin ng lahat. Isinara niya ang pinto ng walang tunog. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa bintana ang nagbibigay ilaw. Nagsimula siya sa mga drawer ng mesa ni Ginhawa. Puro mga papeles ng negosyo, mga kontrata, mga blueprints, walang anumang personal. Pagkatapos, ang kanyang atensyon ay napunta sa isang malaking aparador na gawa sa nara sa gilid ng silid. Nakakandado ito. Sinubukan niyang buksan gamit ang isang paperclip, isang trick na itinuro sa kanya ni Kanlungan. Matapos ang ilang subok, isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ang pinto. Sa loob ng aparador ay may isang maliit na bakal na kahon. Hindi ito nakakandado. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang nasa loob ay mga lumang gamit, mga bagay na tila personal at itinatago ni Ginhawa. Isang luma niyang litrato noong sila'y magkasintahan pa, isang tuyong rosas at sa ilalim ng lahat, isang photo album. Ang pabalat nito ay gawa sa mamahaling katad. Nang buksan niya ito, ang unang litrato ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang masayang magkasintahan na magkayakap sa isang yate. Ang babae ay mas bata, ang buhok ay mas mahaba. Pero walang duda, si Silakbo ito. Ang lalaking kayakap nito ay nakangiti nang malapad sa kamera.
Isang ngiting pamilyar, ngunit hindi kay ginhawa. Ang lalaki sa litrato ay si Kanlungan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pinagpatuloy niya ang paglipat ng mga pahina. Mga litrato nila sa iba't ibang lugar. Sa mga mamahaling okasyon, mukhang masaya at in love. Sila pala, ang lalaking nagligtas sa kanya at ang babaeng halos pumatay sa kanya. Sila pala, naramdaman niya ang pagkahilo. Ang lahat ng tiwalang ibinigay niya kay Kanlungan ay gumuho sa isang iglap, isang kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Bigla, may narinig siyang mga yabag na papalapit sa pinto ng opisina. Mabilis na kumilos si Hiraya. Ibinulsa niya ang isang litrato, ang litratong magkayakap sina Kanlungan at silakbo sa yate. Isinara ang album at ang kahon at ibinalik sa aparador. Isinara niya ang pinto ng aparador at kumaripas ng takbo patungo sa likod ng makakapal na kurtina. Ilang segundo lang bago bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si ginhawa. May kausap sa telepono. Oo, nakaredy na ang lahat para bukas, sabi niya. Tunog pagod. Just make sure the investors are happy. Sisilakbo na ang bahala sa lahat ng detalye ng party. Umupo siya sa kanyang silya na pabuntong hininga ng malakas. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita ni Hiraya ang mukha ng dating asawa. May mga guhit na ng pagod at stress sa mukha nito na hindi niya nakita noon. Hindi ito ang masayang ginhawa na nakikita niya sa tabi ni Silakbo. Nang ibaba ni ginhawa ang telepono, kinuha nito ang isang picture frame sa kanyang mesa. Ito ang kanilang family picture. Siya, si ginhawa, at si Biyaya noong huling Pasko. Hinaplos ni ginhawa ang kanyang mukha sa litrato at sa saglit na yon, nakita ni Hiraya ang isang kislap ng pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit ang kislap na yon ay agad na nawala. Ibinaba niya ang litrato ng padabog at binuksan ang kanyang laptop. Duwag. Hanggang sa huli, duwag pa rin siya. Naghintay si Hiraya hanggang sa umalis si ginhawa. Nang sigurado na siyang walang tao, dahan-dahan siyang lumabas at palihim na bumalik sa kusina. Ang puso niya ay kumakaripas. Hindi dahil sa muntik na siyang mahuli, kundi dahil sa litratong nasa kanyang bulsa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nang matapos ang kanyang trabaho sa araw na yon, dali-dali siyang umalis sa mansyon, sakay ng huling bus palayo sa lugar na yon. Hindi siya umuwi sa ligtas na bahay ni Kanlungan. Sa halip, nagpunta siya sa isang maliit na inn sa kabilang bayan. Mula doon, tinawagan niya si Kanlungan. "Nasaan ka?" Tanong agad ni Kanlungan. May pag-aalala sa boses. "Kanina pa kita hinihintay. Kailangan nating magkita," sabi ni Hiraya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ibinigay niya ang address. "May problema ba?" "Delikado dyan, Hiraya. Mas delikado kung kasama kita," sagot niya at ibinaba ang tawag. Makalipas ang isang oras, dumating si Kanlungan. Agad niyang nakita ang pag-aalala sa mukha nito nang makita siya. "Anong nangyari? Bakit ka umalis?" Hindi nagsalita si Hiraya. Inilabas niya ang litrato mula sa kanyang bulsa at inihagis sa maliit na mesa sa pagitan nila. Pinulot ito ni Kanlungan. Nakita ni Hiraya kung paano nanigas ang kanyang panga at nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang litrato. Isang larawan mula sa isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. "Saan mo ito nakuha?" tanong niya. Ang boses ay mababa. "Sa opisina ni ginhawa," sagot ni Hiraya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kanlungan. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng sakit at akusasyon. Isang malaking kasinungalingan ng lahat, hindi ba? Kayong dalawa, magkakilala kayo. Higit pa sa magkakilala, bakit hindi mo sinabi sa akin na ang babaeng halos pumatay sa akin ay ang babaeng minsan mong minahal? Hindi agad nakasagot si Kanlungan. Ibinalik niya ang tingin sa litrato. Pagkatapos ay kay Hiraya. "Totoo," pag-amin niya. "Naging kami. Matagal na panahon na."
At ano pa? Ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin? Giit ni Hiraya, tumataas na ang boses. Ginamit mo lang ba ako para makapaghiganti ka sa kanya? Plano mo ba ang lahat ng ito mula sa simula? Hindi. Mariing sabi ni Kanlungan, ang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Hindi ko alam na ikaw, na ang babaeng ililigtas ko ay biktima niya. Nagkataon lang ang lahat. Nagkataon? Tumawa si Hiraya ng mapait. Sa mundong ito, walang nagkataon lang, Kanlungan. May dahilan ang lahat. Lumapit si Kanlungan sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pakiusap. Hiraya, makinig ka. Ang nakaraan namin ni Silakbo, iyon ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan siyang managot. Nang dumating ka, nakita ko ang pagkakataon. Hindi para gamitin ka, kundi para tulungan ka. Dahil pareho tayo ng gustong mangyari. Pareho tayong sinaktan ng iisang tao. Napailing si Hiraya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ime, paano ako maniniwala sa'yo? Paano ko malalaman na hindi kanya kasabwat? Na hindi ito isang malaking bitag para sa akin? Ang sakit sa mga mata ni Hiraya ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Kanlungan. Ang pagdududa niya ang pinakamasakit na parusa. Dahil kung kasabwat niya ako, sabi ni Kanlungan, ang boses ay basag. Matagal ka ng patay. Matagal na sanang itinapon ang bangkay mo sa dagat kung saan walang sino man ang makakahanap sa'yo. Natahimik si Hiraya. Ang mga salita ni Kanlungan ay tumagos sa kanyang galit. May punto siya. Sino ka ba talaga, Kanlungan? Tanong ni Hiraya. Sa pagkakataong ito, hindi na pasigaw, kundi isang bulong na puno ng pagod at pagkalito. Sino ka sa likod ng lahat ng sikreto mo? Ang tanong ni Hiraya ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Napaupo si Kanlungan sa gilid ng kama, ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magkakilala sila, nakita ni Hiraya ang kanyang kahinaan. Ang totoo, panimula ni Kanlungan, ang tingin ay nasa sahig. Ang totoo, isa akong duwag. Napakunot ang noo ni Hiraya. Hindi yon ang sagot na inaasahan niya. Bago ang lahat ng ito, isa akong private investigator. Pagpapatuloy niya. Magaling ako sa trabaho ko. Akala ko, kaya kong lutasin ang lahat ng kaso. Akala ko, kaya kong protektahan ang mga tao sa paligid ko. Pero nagkamali ako. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Hiraya. At sa loob ng mga yon ay nakita niya ang isang dagat ng kalungkutan. Nakilala ko si Silakbo sa isang event. Maganda siya, ambisyosa, nakakaakit. Sa una akala ko perpekto siya, pero habang tumatagal, lumalabas ang tunay niyang kulay. Ang selos niya ay parang sakit. Bawat kilos ko, binabantayan niya. Bawat kausap ko, pinagseselosan niya. Sinubukan kong tapusin ang relasyon namin ng paulit-ulit, pero laging may paraan para bumalik siya. Magmamakaawa siya, iiyak kung minsan, mananakot na magpapakamatay. Nabulag ako, Hiraya. Naawa ako. At ang awa kong yon, iyon ang pumatay sa kapatid ko. Napatakip ng bibig si Hiraya. Isang gabi, nakipaghiwalay ako sa kanya ng pinal. Sinabi kong hindi ko na kaya. Ang boses ni Kanlungan ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. Galit na galit siya. Nagbanta siya, sinabing pagsisisihan ko yon. Hindi ko siya pinansin. Nagmamadali akong umuwi para sunduin si Mayumi para sa recital niya. Kung sana hindi ako nagmadali. O kung sana, nanatili na lang ako sa tabi niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mahinang sabi ni Hiraya sa kabila ng sarili niyang pagdududa. Paano ko hindi sisisihin ang sarili ko? Sigaw ni Kanlungan. Ang sakit ay bumulwak mula sa kanyang dibdib. Habang nag-aagaw buhay ang kapatid ko sa ospital, si Silakbo, nasa tabi ko, umiiyak, nagpapanggap na nag-aalala.
Isang lasing na driver daw ang may kasalanan. Pero nalaman ko ang driver na yon, binayaran siya. Binayaran siya para banggain kami. At pagkatapos, tinulungan siyang makatakas ng bansa. Walang ebidensya, Hiraya. Walang matibay na ebidensya na magdudugtong sa kanya. Pero alam ko sa puso ko, siya ang may pakana ng lahat. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa silid, hindi mapakali. Tinalikuran ko ang lahat dahil sa bawat kasong hinahawakan ko, naaalala ko ang kaso ng kapatid ko na hindi ko malutas. Namuhay ako rito sa Amihan Coast para magtago. Magtago sa kabiguan ko. Magtago sa multo ni Mayumi. Huminto siya sa harap ni Hiraya. Nang makita kita sa bangin na iyon, nang malaman kong sisilakbo na naman ang may gawa, alam kong ito na. Ito na ang pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa akin ng tadhana para itama ang lahat. Kaya't hindi ko sinabi sa iyo ang totoo dahil natakot ako. Natakot akong baka isipin mong ginagamit lang kita. Natakot akong baka iwan mo ako sa laban na ito. Isang laban na hindi ko kayang harapin ng mag-isa. Ang galit at pagdududa sa puso ni Hiraya ay unti-unting natunaw. Napalitan ng isang emosyon na hindi niya inaasahan. Pag-unawa. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang manloloko. Isa siyang kaluluwang sugatan. Tulad niya. Pareho silang biktima ng iisang tao. Pareho silang may pasan-pasang bigat. Dahan-dahan, lumapit si Hiraya kay Kanlungan. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa kailangan niya ng tulong, kundi dahil gusto niyang magbigay ng lakas. Inabot niya ang kamay nito. Malamig ito at bahagyang nanginginig. Hindi ka duwag, Kanlungan, sabi niya. Ang boses ay mahinahon. Ang tunay na duwag ay ang mga taong nananakit ng iba para makuha ang gusto nila. Ang tunay na duwag ay ang mga taong nagtatago sa likod ng kasinungalingan tulad ni Ginhawa at Silakbo. Tumingin si Kanlungan sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos ay sa mga mata ni Hiraya. Nakita niya roon ang pagtitiwala. Ang pagtitiwalang akala niya ay habang buhay nang nawala. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Patuloy ni Hiraya. Mula ngayon, wala nang sikreto. Magkasama tayo dito, hindi lang para sa paghihiganti, kundi para sa hustisya, para sa anak ko, at para kay Mayumi. Sa pagbanggit niya sa pangalan ng kapatid nito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Kanlungan. Isang luhang matagal na niyang kinimkim. Hindi ito pinunasan ni Hiraya. Hinayaan niya lang. Bukas na ang gabi ng parangal, sabi ni Hiraya. Humigpit ang hawak sa kamay nito. Oras na para bigyan sila ng isang gabi na hinding-hindi nila malilimutan. Tumango si Kanlungan, pinunasan ang kanyang mga luha. May bagong apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi na lang nagmumula sa galit, kundi sa pag-asa. Kinuha niya ang isang USB mula sa kanyang bulsa. Tama ka, sabi niya. At ito ang unang hakbang. Ibinigay niya ang USB kay Hiraya. Nandyan ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Silakbo sa kumpanya ni Ginhawa. Milyon-milyong piso. Kapag nakita ito ni Ginhawa, kahit gaano pa niya kamahal si Silakbo, hindi niya ito palalampasin. Kinuha ni Hiraya ang USB. Isang maliit na bagay na may kakayahang sumira ng isang imperyo ng kasinungalingan. Ito, sabi ni Hiraya habang tinitingnan ang USB, ay hindi lang para kay Ginhawa, para ito sa lahat. May bago na silang plano. Isang plano na hindi lang sisira sa dalawa, kundi maglalantad sa lahat ng kanilang kasamaan sa harap ng buong mundo. Kinabukasan, sa bisperas ng gabi ng parangal, ang tensyon sa mansyon ay halos hinihiwa sa hangin. Bawat isa ay abala. Si Hiraya, bilang Chef Laya, ay nasa kusina. Pinamumunuan ng kanyang team. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Sa plano nila ni Kanlungan para sa gabing iyon.
Habang nagbibigay ng instruksyon, naramdaman niyang may nakamasid sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Silakbo, nakatayo sa may pintuan ng kusina, nakahalukip-kip. Ang mga mata nito ay nanliliit, puno ng hinala. Sa mga nakalipas na araw, lalong naging mainitin ang ulo ni Silakbo. Ang matamis na ngiti nito ay napalitan ng iritasyon. Naramdaman ni Hiraya na may mali. Siguro'y dahil sa pressure ng event o siguro'y may iba pa. Laya, tawag ni Silakbo. Ang boses ay matigas. Pumunta ka sa kwarto ko. Ngayon din. Nagpaalam si Hiraya sa kanyang mga kasama at sumunod kay Silakbo. Habang paakyat sila sa malaking hagdanan, ramdam niya ang panganib. Pagpasok sa master's bedroom, ang dati niyang silid. Nadatnan ni Hiraya ang 2 security guard na nakatayo sa gilid. Isinara ni Silakbo ang pinto. May nawawala, sabi ni Silakbo. Dahan-dahang lumapit sa kanya. Isang mamahaling kwintas na brilyante. Regalo sa akin ni Jean. Nakita ko pa yun kahapon sa ibabaw ng drawer ko. Ngayon, wala na. Nanlamig si Hiraya. Alam na niya kung saan ito patungo. Isang bitag. Wala po akong kinalaman dyan, ma'am. Kalmado niyang sagot. Tumawa si Silakbo. Talaga ba? Ikaw lang ang pumasok dito kaninang umaga para maglinis. Ikaw lang ang hindi ko pagaanong kilala sa mga tauhan dito. Tumingin ito sa mga gwardiya. Kapkapan niyo siya. Ma'am, wala po kayong karapatan. Ako ang reyna sa pamamahay na ito. Sigaw ni Silakbo. Gawin niyo ang sinabi ko. Walang nagawa si Hiraya nang lapitan siya ng mga gwardiya. Kinapkapan ng kanyang bulsa ang kanyang uniforme. Nakahinga siya nang maluwag nang wala silang makita. Ngunit hindi pa tapos si Silakbo. Ang locker mo. Tingnan ninyo ang locker niya sa staff room. Sinamahan siya ng mga gwardiya pababa. Habang naglalakad sila, nag-iisip si Hiraya. Imposibleng may makita sila. Malinis ang konsensya niya. Ngunit alam niyang si Silakbo ay tuso. Pagdating sa staff room, binuksan ng gwardiya ang kanyang locker. At doon, sa ibabaw ng kanyang mga gamit, kumikinang ang isang brilyanteng kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Paano? Ayan, sabi ni Silakbo na sumunod pala sa kanila. Ang kanyang mukha ay nagpapanggap na gulat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagdiriwang. Sabi ko na nga ba, isang magnanakaw. Hindi akin yan. Pagtatanggol ni Hiraya sa sarili. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Setup lang ito. Dumating si Ginhawa na naalarma sa sigawan. Anong nangyayari dito? Itong babaeng ito, Gin. Sabi ni Silakbo. Itinuturo si Hiraya. Ninakaw niya ang kwintas ko, ang regalo mo sa akin. Tumingin si Ginhawa mula sa kwintas, papunta kay Silakbo at pagkatapos ay kay Hiraya. Sa mga mata ni Hiraya, may pakiusap. Ngunit nakita rin niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ginhawa. Isang bahagi nito ay tila ayaw maniwala. Laya, totoo ba ito? Tanong ni Ginhawa, ang boses ay mababa. Hindi po, sir, sabi ni Hiraya. Nanginginig ang boses sa galit. Ipinapahamak niya lang ako. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Silakbo. Paalisin na natin yan, Jean, at itawag na natin ang pulis. Sandali, isang boses ang pumigil sa kanila. Lahat sila ay napalingon sa pintuan. Nakatayo roon si Kanlungan, nakasuot ng uniforme ng isang security consultant. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Silakbo. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Silakbo. Ako ang head of security para sa event mamayang gabi. Sagot ni Kanlungan, dahan-dahang lumapit. At bilang bahagi ng protocol, nag-install kami ng mga hidden camera sa mga common area, kasama na ang pasilyo papunta sa staff room na ito. Namutla si Silakbo. Kung gusto ninyo, patuloy ni Kanlungan, inilabas ang kanyang tablet. Pwede nating tingnan ang footage para malaman
kung sino talaga ang huling nagbukas ng locker ni Chef Laya. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan. Si Ginhawa ay napatingin kay Silakbo, naghihintay ng sagot. Si Silakbo naman ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng takot. "Ano? Hindi na kailangan," sabi ni Silakbo, pilit na tumatawa. Baka nagkamali lang ako ng lagay. Oo, baka nailagay ko lang pala dyan nang hindi ko sinasadya." Kinuha niya ang kwintas mula sa locker at mabilis na isinuot. "Pasensya na sa abala. Laya, bumalik ka na sa trabaho mo." Mabilis siyang tumalikod at umalis. Hila-hila si Ginhawa. Naiwan si Hiraya at Kanlungan sa silid nang wala ng ibang tao. Napasandal si Hiraya sa mga locker. Nanginginig ang mga tuhod. "Salamat," sabi niya, halos pabulong. "Sinabi ko sa'yo, babantayan kita," sagot ni Kanlungan. Lumapit siya at hinawakan ang balikat nito para bigyan ito ng suporta. Pero delikado na, Hiraya. Malapit na siyang makatunog. "Alam ko," sabi ni Hiraya. Tumingin sa papalayong anino ni Silakbo. May bago at mas matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Dahil sa ginawa niya, mas lalo akong hindi aatras. Mula sa malayo, lumingon si Silakbo. Ang tingin nito ay hindi na lang puno ng hinala. Ito ay isang tingin ng kasiguraduhan. Tinitigan nito si Hiraya mula ulo hanggang paa. Tila pinag-aaralan ang bawat detalye. Ang tindig, ang hugis ng mukha, ang mga mata sa likod ng salamin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Silakbo. Isang ngiti na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Bumulong ito sa sarili. Sapat lang para marinig niya. "Alam ko na kung sino ka." Ang mga salitang yon ni Silakbo ay tumatak sa isip ni Hiraya na parang isang mainit na bakal. "Alam ko na kung sino ka." Hindi iyon isang simpleng hinala. Iyon ay isang deklarasyon. Sa kabila ng takot, pinilit ni Hiraya na tapusin ang araw na yon ng normal. Kailangan niyang maging kalmado. Ang gabing iyon, ang pinakahihintay niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Pagod na umuwi si Hiraya sa ligtas na bahay ni Kanlungan. Naabutan niya itong abala sa harap ng kanyang mga monitor. Pinaplano ang bawat anggulo ng seguridad para sa gabi ng parangal. May problema. Sa lubong ni Hiraya, walang paligoy-ligoy. Sigurado na siya, Kanlungan. Alam na niya na ako si Hiraya. Napahinto si Kanlungan sa kanyang ginagawa at humarap sa kanya. "Paano mo nasabi?" Ang titig niya kanina, paliwanag ni Hiraya. Hindi na titig ng pagdududa. Titig na yon ng isang taong nakumpirma ang kanyang hinala. "Kung ganoon, kailangan nating baguhin ang plano," sabi ni Kanlungan. "Baka may gawin siyang hindi inaasahan mamayang gabi." "Hindi," matigas na sabi ni Hiraya. "Itutuloy natin. Ito na ang huling pagkakataon natin. Kung aatras tayo ngayon, habang buhay na tayong magtatago." Bago pa man makasagot si Kanlungan, tumunog ang cellphone ni Hiraya. Isang unknown number. Nagkatinginan sila ni Kanlungan. May pag-aalinlangang sinagot ito ni Hiraya at inilagay sa loudspeaker. "Hello?" Isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Hiraya, mahal ko," sabi ng boses ni Silakbo. Matamis ngunit puno ng lason. "Kamusta ka na? Nag-enjoy ka ba sa pagiging kusinera?" Nanigas si Hiraya. Hindi siya makapagsalita. "Nagtataka ka siguro kung paano ako nakasiguro," patuloy ni Silakbo. "Simple lang. Walang sino man ang makakaluto ng lengwa na yon kundi ang pamilya Salcedo. At ang paraan ng paghaplos mo sa buhok ng anak mo, ganoong-ganoon ang ginagawa ng isang ina." Hinawakan ni Kanlungan ang kamay ni Hiraya na ngayon ay nanlalamig na. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Silakbo. "Hindi ko sasabihin kay Ginhawa. Gusto ko ng sorpresa. Gusto kong makita ang reaksyon niya
Kapag ang asawa niyang akala niya'y patay ay biglang magpapakita sa pinakamalaking gabi ng buhay niya. Anong kailangan mo, Silakbo? Naglakas loob na tanong ni Hiraya. Pilit pinatatatag ang boses. Isang simpleng bagay lang naman. Gusto kong manood ka. Manood ka mamayang gabi habang kinukuha ko ang lahat ng dapat ay sayo. Habang ipinagmamalaki ako ni ginhawa sa buong mundo. At ikaw, mananatili ka sa kusina kung saan ka nababagay. Hindi mo ako mapipigilan. Talaga ba? Muling tumawa si Silakbo. Baka ito ang makapagpigil sa'yo. Isang tunog ng pag-send ng mensahe ang narinig ni Hiraya. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe. Isang litrato. Nang makita niya ang litrato, isang malakas na singhap ang kumawala sa kanya at nabitawan niya ang telepono. Ang litrato ay kuha sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Si Biyaya, mahimbing na natutulog sa kanyang kama. At sa tabi ng unan nito, may isang kamay na may mahahabang kuko na pininturahan ng pula. Ang kamay ni Silakbo na dahan-dahang humahaplos sa buhok ng bata. Kasunod ng litrato ay isang text message, isang maling galaw, at ang munting anghel mo ay susunod na sayo sa langit. Hintayin mo na lang ang balita. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Sigaw ni Hiraya. Ang boses ay basag na sa pag-iyak at takot. Hayop ka, Silakbo. Huwag mong idamay ang bata. Nasa sayo yan, Hiraya. Maging isang mabuting kusinera ka mamayang gabi. Ngumiti ka. Magluto ka. At kalimutan mo na ang lahat ng plano mo. Sabi ni Silakbo bago ibaba ang tawag. Napasalampak si Hiraya sa sahig. Humahagulgol. Nawala ang lahat ng kanyang katapangan. Nawala ang lahat ng kanyang plano. Ang tanging naroon ay ang dalisay na takot ng isang ina. Tapos na, sabi niya sa gitna ng pag-iyak. Natalo na ako. Ilalagay ko sa panganib ang buhay ni Biyaya. Lumuhod si Kanlungan sa harap niya. Hinawakan nito ang kanyang muka at pinilit na magtama ang kanilang mga mata. Hiraya, tumingin ka sa akin, mariin niyang sabi. Hindi ka natalo. Hindi pa tapos ang laban. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Ang matakot ka, ang sumuko ka. Pero si Biyaya, kaya ko siyang protektahan, sabi ni Kanlungan. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. May mga tao ako sa loob ng mansyon, mga taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi niya magagalaw si Biyaya. Pangako yan. Tinitigan ni Hiraya si Kanlungan. Gusto niyang maniwala. Kailangan niyang maniwala. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Hiraya. Dahil ayokong may isa na namang inosenteng buhay ang masira dahil sa kanya, sagot ni Kanlungan. Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay ni Hiraya. Gabi na ng parangal, sabi ni Kanlungan. Ang boses ay matatag, nagbibigay ng lakas kay Hiraya. Oras na para tapusin ito, para sa anak mo, para sa kapatid ko. Pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang apoy na mas maliwanag at mas mapanganib kaysa dati. Hindi na lang ito galit. Ito ay galit ng isang inang poprotektahan ng kanyang anak sa kahit anong paraan. Tumayo siya, ang kanyang determinasyon ay buo na muli. Kung gusto niya ng sorpresa, sabi ni Hiraya, ang boses ay malamig na parang yelo. Bibigyan natin siya ng isang sorpresang hinding-hindi niya malilimutan. Ang gabi ng parangal ay kumikinang sa karangyaan at pagkukunwari. Napuno ang grand ballroom ng mansyon ng mga pinakamayayamang tao sa Amihan Coast. Ang mga ilaw mula sa malalaking chandelier ay nagbibigay liwanag sa mga alahas at peking ngiti ng mga bisita. Sa gitna ng lahat, ang mag-asawang Ginhawa at Silakbo Lagdameo, ang hari at reyna ng gabi. Nakangiti si Ginhawa pero hindi abot sa kanyang mga mata. Si Silakbo naman ay parang isang diyosa sa kanyang itim na gown. Ang bawat galaw ay kalkulado. Ang bawat ngiti ay may bahid ng tagumpay. Palihim niyang sinusulyapan ang direksyon ng kusina.
Tila tinitiyak na ang kanyang biktima ay nananatili sa kanyang hawla. Sa loob ng mainit at maingay na kusina, si Hiraya bilang Chef Laya ay kumikilos na parang isang perpektong makina. Nagbibigay siya ng mga utos, tinitikman ang mga pagkain at sinisigurong lahat ay naaayon sa plano. Walang sino man sa kanyang mga katrabaho ang makakapagsabi na sa loob ng kanyang dibdib ay may isang bagyong nagwawala. Bago magsimula ang programa, palihim siyang lumapit sa bintana na tanaw ang hardin. Doon, nakita niya si Kanlungan, nakatayo sa dilim, nagmamasid. Isang simpleng tango lang mula rito ang kailangan niya. Isang kumpirmasyon. Ilang sandali pa, tumango si Kanlungan. Ang ibig sabihin, ligtas si Biyaya. Ang pinagkakatiwalaang yaya ng bata ay kasama na sa plano. Dinala na nito si Biyaya sa isang ligtas na lugar malayo sa mansyon. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Hiraya. Ngayon, wala nang makakapigil sa kanya. Bumalik siya sa kusina, kinuha ang isang maliit na earpiece mula sa kanyang bulsa at isinuot ito. Itinago sa ilalim ng kanyang buhok. Nakaposisyon na ako. Bulong niya. Naririnig kita. Sagot ng boses ni Kanlungan sa kabilang linya. Ang lahat ay nakahanda na. Sa hudyat mo. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Gagamitin nila ang mismong programa para ilantad ang lahat. Ang USB na may lamang financial records ay naibigay na ni Hiraya sa technical operator ng event. Isa sa mga tauhan ni Kanlungan. Ang kailangan na lang ay ang tamang tiyempo. Dumating ang oras para sa talumpati ni Ginhawa. Umakyat siya sa entablado, pinalakpakan ng lahat. Tumingin siya ng diretso kay Silakbo na nakaupo sa harap. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. 10 taon. 10 taon na ang Lagdameo Land Development. Marami tayong pinagdaanan, maraming tagumpay. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang tao na naging inspirasyon ko, ang aking ilaw. Huminga siya ng malalim. Ang aking yumaong asawa, si Hiraya. Sa pagbanggit ng pangalan niya, napatigil si Hiraya sa paghihiwa ng gulay. Nakinig siya. Alam kong masaya na siya ngayon sa langit, nakatingin sa atin. Ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin ang isang bagong liwanag, isang babaeng nagturo sa akin kung paano muling magmahal at mangarap. Tumingin siya kay Silakbo, puno ng pagsamba. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang mapapangasawa ko. Si Silakbo di Makulangan. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Silakbo ay tumayo. Nagpadala ng halik sa hangin para kay Ginhawa. Ang muka ay nag-uumapaw sa kaligayahan. Ito na ang sandali ng kanyang pinakadakilang tagumpay. Mahal na mahal kita, Silakbo, sabi ni Ginhawa sa mikropono. Mula sa kusina, bumulong si Hiraya sa kanyang earpiece. Ngayon na. Kopyahin, sagot ni Kanlungan. Sa entablado, habang naghahanda si Ginhawa para sa kanyang huling mga salita, biglang namatay ang lahat ng malalaking screen sa ballroom na nagpapakita ng kanyang mukha. Napalitan ito ng itim. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa lahat. Nagkaroon ng bulungan. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Isang boses na pamilyar sa marami, lalo na sa 2 taong nasa entablado. Isang boses na dapat ay matagal nang nasa ilalim ng lupa. Isang magandang gabi. Ginhawa, mahal ko. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggagalingan ng boses. Mula sa pintuan ng kusina, dahan-dahang lumabas si Hiraya. Tinanggal niya ang kanyang chef's hat, hinayaan ang kanyang buhok na lumugay. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna. Ang bawat hakbang ay mabigat at may kahulugan. Ang bulungan ay naging isang malakas na hiyawan ng pagkabigla. Hiraya? Imposible. Buhay siya? Sa entablado, si Ginhawa ay kinamutla na parang isang multo.
Nabitawan niya ang mikropono. Si Silakbo naman, ang ngiti ay napawi. Napalitan ng itsura ng purong takot at galit. Huminto si Hiraya sa gitna ng ballroom. Lahat ng mata ay nasa kanya. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng 2 taong sumira sa kanyang buhay. "Namiss mo ba ako, ginhawa?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos hanggang sa buto. "O baka ikaw, Silakbo? Namiss mo bang itulak ako sa bangin?" Ang pag-amin ni Hiraya ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng ballroom. Ang pagkabigla ng mga bisita ay agad na napalitan ng kaguluhan. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang event ay mabilis na itinutok ang kanilang mga lente kay Hiraya. "Ano ang ibig mong sabihin?" sigaw ng isang reporter. "Buhay si Mrs. Lagdamio," sigaw ng isa pa. Sa entablado, si ginhawa ay hindi makagalaw. Nakatitig lang kay Hiraya na parang nakakita ng multo. Si Silakbo, sa kabilang banda, ay mabilis na nakabawi. "Huwag kayong maniwala sa kanya," sigaw ni Silakbo sa mikropono. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Impostor yan. Gumagamit lang siya ng pagkakahawig para sirain ang gabing ito. Mga gwardya, ilabas niyo siya." Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, isang senyas lang mula kay Kanlungan na ngayon ay nakatayo na malapit sa technical booth at muling umilaw ang mga screen, pero hindi na mukha ni ginhawa ang naroon. Ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom ay ang recording ng huling pag-uusap nila ni Silakbo sa gilid ng bangin. "Hindi kanya mahal, Hiraya. Ako ang mahal niya. Hayop ka, mga agaw." "Hindi lang ako mga agaw, Hiraya. Ako rin ang tatapos sa'yo." Kasabay ng audio ay ang paglabas sa screen ng mga dokumento, mga bank statement, mga wire transfer. Lahat ay nagpapatunay sa milyon-milyong pisong ninakaw ni Silakbo mula sa kumpanya at inilipat sa kanyang offshore account. "At kung kailangan niyo pa ng patunay," sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Narito ang mga larawan." Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga litrato. Mga litrato ni Silakbo kasama ang driver na nakabangga kina Kanlungan at Mayumi. Mga litrato ng bank transfer sa account ng driver na yon, 1 linggo matapos ang aksidente. "Hindi lang niya tinangkang patayin ako," deklara ni Hiraya. Itinuturo si Silakbo. "Ang babaeng yan ay isa ring mamamatay tao. Siya ang dahilan kung bakit namatay si Mayumi Roldan, ang kapatid ng lalaking nagligtas sa akin." Sa puntong yon, si ginhawa ay napaluhod na. Tumingin siya kay Silakbo. Ang mukha ay puno ng di makapaniwalang sakit. "Silakbo, totoo ba to lahat? Huwag kang maniwala sa kanila, Gin. Mahal kita." Desperadong sigaw ni Silakbo. Pero huli na ang lahat. Ang imahe niya bilang isang perpektong nobya ay gumuho na. Ang nakikita na lang ng lahat ay isang desperadong kriminal. "Ginhawa," sabi ni Hiraya. Ang boses ay lumambot ng may bahid ng awa. "Alam kong nabulag ka. Alam kong hindi mo alam ang lahat. Pero alam mo ang ginawa ninyo sa akin. Tinulungan mo siyang pagtakpan ng krimen niya. Iniwan mo akong mamatay." Napahagulgol si ginhawa. "Hiraya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako." Ngunit ang paghingi niya ng tawad ay hindi na para kay Hiraya. Para na yon sa kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Silakbo na wala na siyang takas. Ang mga pulis, na alerto na ni Kanlungan, ay nagsimula ng pumasok sa ballroom. Sa isang iglap ng purong desperasyon, gumawa siya ng isang huling, marahas na galaw. Mabilis niyang hinablot ang isang kutsilyo para sa cake mula sa isang kalapit na mesa. Pagkatapos, sinunggaban niya ang isang matandang babaeng bisita at itinutok ang kutsilyo sa leeg nito. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Lahat kayo, huwag kayong gagalaw kundi mamamatay ang matandang ito." Nagsigawan ang mga tao at nagsimulang mag-atrasan. "Silakbo, tama na.
Sigaw ni Kanlungan, dahan-dahang lumalapit. Sumuko ka na. Wala ka nang pupuntahan. Manahimik ka, Kanlungan, sagot ni Silakbo. Kasalanan mo to. Kung hindi mo ako iniwan, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo, matigas na sabi ni Kanlungan. Gamit ang kanyang hostage, dahan-dahang umatras si Silakbo papunta sa exit ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Hiraya. Isang tingin na puno ng pangako ng paghihiganti. Nang makarating siya sa pintuan, malakas niyang itinulak ang matandang babae papunta sa mga pulis. Sa pagkakataong yon, tumakbo siya palabas ng ballroom patungo sa kadiliman ng gabi. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Sigaw ng hepe ng pulis. Nagsunuran ang mga pulis. Narinig ang malalakas na yabag at sigawan sa labas. Si Hiraya at Kanlungan ay nagkatinginan. Ilang sandali pa, isang malakas na tunog ng pagskid ng gulong ang kanilang narinig, na sinundan ng isang nakakabinging pagbangga. Tumakbo ang lahat palabas. Sa parking lot, nakita nila ang isang magarbong sports car, ang kotse ni Silakbo, na wasak matapos bumangga ng napakabilis sa isang malaking pader ng hardin. Tapos na. Ang lahat ay tapos na. Ang sumunod na mga eksena ay malabo na sa alaala ni Hiraya. Tila isang panaginip na mabilis na lumilipas. Ang mga kumikislap na ilaw ng ambulansya at sasakyan ng pulis. Ang mga boses ng mga investigador. Ang pagdakip kay ginhawa. Kinumpirma ng mga paramedic na si Silakbo ay dead on the spot. Isang marahas na katapusan para sa isang marahas na buhay. Habang tinitingnan ni Hiraya ang ambulansyang kumukuha sa katawan nito, wala siyang naramdamang saya o tagumpay. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapaguran at kaluwagan. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Si ginhawa naman ay isinakay sa kotse ng pulis. Bago isara ang pinto, nagawa pa nitong lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagsisisi. Hiraya, bulong nito, ngunit ang salita ay tinangay na ng hangin. Hindi niya ito sinagot. Wala nang kailangang sabihin pa. Haharapin nito ang kanyang mga kasalanan, ang pagtataksil, ang pakikipagsabwatan, at ang mga krimeng pang-ekonomiya na isiniwalat ng ebidensya ni Kanlungan. Nang paunti-unti nang humupa ang kaguluhan at nagsimula nang umalis ang mga tao, doon lang naramdaman ni Hiraya ang bigat ng lahat. Napasandal siya sa isang pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Hiraya, lumapit si Kanlungan. May dala itong isang botelya ng tubig. Inabot niya ito sa kanya. Salamat, sabi ni Hiraya. Ang boses ay pagod. Uminom siya. Salamat sa lahat, Kanlungan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Magkasama tayo rito, di ba? Sagot ni Kanlungan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon ay tila nagpagaan sa buong paligid. Si Biyaya? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay biglang napuno ng pananabik. Ligtas siya, sabi ni Kanlungan. Papunta na sila rito. At parang isang himala, ilang sandali pa ay isang pamilyar na kotse ang huminto sa di kalayuan. Mula roon ay bumaba ang yaya ni Biyaya at kasunod nito. Mami! Isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa loob ng mahabang panahon. Tumakbo si Biyaya papunta sa kanya. Lumuhod si Hiraya at sinalubong ang kanyang anak ng isang mahigpit na yakap. Sa wakas, hawak na niya muli ang kanyang anak. Hinalikan niya ito ng paulit-ulit sa pisngi, sa buhok, habang humahagulgol, hindi na luha ng galit o sakit, kundi luha ng purong pagmamahal at ginhawa. Mommy, I missed you, sabi ni Biyaya, nakayakap ng mahigpit sa kanyang leeg. Akala ko po, nasa heaven ka na. Nandito na si Mommy, anak, sabi ni Hiraya. Hindi ka na niya iiwan, hinding-hindi na.
Mula sa di kalayuan, tahimik na pinanood ni Kanlungan ang mag-ina. Ang eksenang yon ang nagbigay kahulugan sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Ito ang hustisyang matagal na niyang hinahanap, hindi lang ang pagbagsak ni Silakbo, kundi ang muling pagkabuo ng isang pamilyang sinira nito. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahang tumayo si Hiraya, karga-karga si Biyaya. Naglakad siya papunta kay Kanlungan. "Kanlungan," sabi niya, "gusto kong magpasalamat sa iyo ng maayos. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko. Ibinigay mo sa akin ang buhay ko pabalik." Ngumiti si Kanlungan. Tumingin siya kay Biyaya, na ngayon ay nahihiyang nagtatago sa balikat ng ina. "Hello, Biyaya. Ako si Tito Nungan." Sumilip ang bata at ngumiti. "Hello po." Isang bagong umaga ang sumasalubong sa kanila. Ang gabi ay tapos na. Ang mga anino ay naglalaho na. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Hiraya ng kapayapaan. Ngunit kasama ng kapayapaan ay ang isang tanong para sa hinaharap. Tumingin siya kay Kanlungan. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa ilalim ng papalabas na mga bituin. "Paano na tayo?" Mahinang tanong ni Hiraya. Isang tanong na hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa bagong kabanata ng kanilang mga buhay na magsisimula pa lang. Makalipas ang 6 na buwan, ang maalat na hangin ng Amihan Coast ay hindi na nagpapaalala kay Hiraya ng takot at pagtataksil. Sa halip, ito na ngayon ang amoy ng pag-asa at bagong simula. Ang malaking mansyon ng mga Lagdameo ay naibenta na. Ang mga ari-arian ay kasalukuyang nasa proseso ng legal na paghahati. Ngunit hindi na yon mahalaga kay Hiraya. Pinalaya na niya ang sarili mula sa mga material na bagay na minsan niyang inakalang sukatan ng kaligayahan. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na pwesto, malapit sa dalampasigan, itinayo ni Hiraya ang kanyang pangarap. Isang maliit na kainan na tinawag niyang Hiraya's Haven. Naghahain siya rito ng mga lutong bahay, mga pagkaing nagpapaalala sa init at pagmamahal ng isang tunay na tahanan. Ang kanyang lengua estofada ang naging pinakasikat na ulam. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang counter. Pag-angat niya ng tingin, nandoon si Kanlungan. May dalang isang palumpon ng mga sunflower. Sa likod nito ay si Biyaya. May malapad na ngiti at may hawak na isang drawing. Para sa pinakamagaling na chef sa buong mundo, sabi ni Kanlungan, iniaabot ang mga bulaklak. Para sa pinakamamahal kong mommy, sabi naman ni Biyaya, ipinapakita ang kanyang drawing. Isang larawan ng 3 taong magkakahawak kamay sa harap ng isang bahay na may malaking araw. "Nambola pa kayong dalawa," natatawang sabi ni Hiraya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Kinuha niya ang mga bulaklak at ang drawing at niyakap ang kanyang 2 pinakamamahal sa buhay. Ang tanong na, "Paano na tayo?" ay unti-unting nasagot sa mga sumunod na buwan. Hindi ito minadali. Hinayaan nilang ang panahon at ang kanilang mga pusong sugatan ang maghilom. Naging magkaibigan muna sila. Sandalan ng isa't isa. Si Kanlungan ang naging katuwang ni Hiraya sa pagbangon, habang si Hiraya naman ang naging liwanag na muling nagbigay kulay sa madilim na mundo ni Kanlungan. At higit sa lahat, si Kanlungan ang naging ama na hindi kailanman naging siginhawa para kay Biyaya. Siya ang nagtuturo sa batang magbisikleta, ang nagbabasa ng mga kwento bago matulog, ang laging nakangiting sumasalubong dito pag-uwi galing eskwela. "Daddy Nungan, gutom na po ako," sabi ni Biyaya. Hinihila ang laylayan ng damit ni Kanlungan. "Opo, boss," nakangiting sagot ni Kanlungan. "Ano po ang gusto ng prinsesa?" Habang pinapanood sila ni Hiraya, na puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Ito ang pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-aaruga na kusang ibinibigay. Nang gabing iyon,
Matapos nilang isara ang kainan at patulugin si Biyaya, magkasama silang naupo ni Kanlungan sa dalampasigan sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin. Naalala mo ba? Panimula ni Kanlungan. Noong sinabi kong ang paghihiganti ay parang apoy na pwedeng tumupok sa'yo, tumango si Hiraya. Oo, at tama ka. Pero nagkamali rin ako, sabi ni Kanlungan, hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ka natupok ng apoy, Hiraya. Ginamit mo ang apoy na yon para magbigay liwanag, para ipakita ang katotohanan. At ngayon, ginagamit mo ang apoy na yon para magluto ng masarap na pagkain at magbigay init sa buhay namin ni Biyaya. Napangiti si Hiraya. Hinilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Dahil tinulungan mo akong kontrolin ang apoy na yon, hindi mo ako hinayaang mag-isa. Hinding-hindi na kita hahayaang mag-isa, bulong ni Kanlungan. Dahan-dahan niyang iniharap si Hiraya sa kanya at sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi nagmamadali, puno ng pangako, respeto, at isang pag-ibig na subok na ng panahon at sakit. Habang nakatingin siya sa mga alon, naunawaan ni Hiraya ang lahat. Ang pangalan niya ay nangangahulugang bunga ng pag-asa. Dati, ang pag-asa niya ay nakasentro sa isang perpektong pamilya na gumuho. Ngayon, natagpuan niya ang tunay niyang Hiraya. Hindi sa isang malaking mansyon o sa kayamanan, kundi sa simpleng kaligayahan kasama ang dalawang taong bumuo muli sa kanyang wasak na puso. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. At sa bisig ni Kanlungan, kasama ang tawa ni Biyaya, sa wakas, nakauwi na si Hiraya. At dito po nagtatapos ang kwento nila Hiraya at Kanlungan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo bumangon mula sa abo ng pagtataksil para muling buuin ang ating mga sarili at hanapin ang kaligayahang nararapat para sa atin. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Mula sa sakit hanggang sa paglaban at sa wakas, sa paghilom. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Hiraya? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, mangyaring mag-subscribe na po sa ating channel, ang Tahanan ng Mga Kwentong Puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.